hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Ang mahirap minsan sa buhay, hindi natin alam kung sino sa atin ang susunod na mamamatay. Amen? Kung may isang kasinungalingan po sa ating buhay, palagi nating sinasabi sa ating sarili, kinukumbinsi natin ang ating sarili na hindi pa ako mamamatay. The biggest lie that we tell ourselves is, we have time. Tomorrow, I will live. Dahil ang totoo, wala naman pong nakakaalam sa atin hanggang kailan tayo dito sa ibabaw ng mundo. Amen? Buti pa nga po pagdating sa pera alam natin kung magkano na lang yung pera natin sa wallet. Pero pagdating po sa oras, kahit natignan mo ang iyong orasan, hindi niya masasabi sa'yo ilan na lang oras ang natitira para sa iyo. Kaya nga po ang paanyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay palaging maging handa. Amen? Pero yan po ang tanong, paano ba mabuting maghanda? Anong pinakamagandang paraan para paghandaan natin bago man tayo magpaalam dito sa mundo? What is the best way to prepare for our death? What is the best way to prepare for the coming of the Lord? Remember this, the best preparation is to live a fulfilled life. Anong pinakamagandang paghahanda bago man dumating ang Diyos, bago ka man lumisan dito sa mundo? Ito po, ang mabuhay kang ganap. Ang magkaroon ng isang kumpletong buhay. Now that is the next question. How to live a fulfilled life? Paano ba tayo mabubuhay na ganap? 3 bagay po ang kailangan natin para masabi natin ng ating buhay ay ganap at buo. Una, ang magmahal ka. Pangalawa, ang maglingkod ka. At pangatlo, ang umasa ka. Remember, my dear friends, these 3 things that you need in order for you to have a fulfilled, complete life. 1, find someone to love. 2, find something to do. And 3, find something to hope for. First 1, find someone to love. Kung wala kang minamahal, walang kwenta ang buhay mo. Di po ba? Tama ang sabi ng ating Panginoon, kung nasaan ang puso mo, doon ang kayamanan mo. Where your treasure is, there also your heart will be. May nakausap po ako, ang sabi niya sa akin, Father, nadidepress po ako. Kasi po, nagkahiwalay po kami ng misis ko at kinuha pa po niya yung anak namin. Alam niyo po, Father, kahit na maganda ang aking negosyo, kumikita naman po ako, meron akong pera, kumpleto po, maganda ang aking bahay. Kapag umuwi po ako, Father, napakalungkot ng lugar. Napakadilim ng paligid. Pag po ako ay pumapasok na sa kwarto, kahit na malambot ang aking kama, di po ako makapagpahinga. Kahit na anong gawin ko po, wala akong tuwa, wala po akong saya. O nga naman po, no? Walang kwenta ang kayamanan kung wala kang minamahal. Pero kapag meron kang minamahal, daig mo pa ang nanalo sa loto. Amen? Basta't meron kang minamahal, jackpot ka. Ganyan ang nararanasan ng mga in love. Kasi kumpleto sila. Wala na silang ibang kailangan kung hindi ang minamahal nila. Amen? Gusto mo bang maranasan nyo ang langit? Magmahal ka. Pero ang buhay na walang pagmamahal, impyerno. Amen? Ang kasal na walang pagmamahal, kalbaryo. Ang pagtatrabaho na walang pag-ibig, pabigat. A life without love is hell on earth. What makes this difficult life bearable? It is because we love. Kaya nga po, palagi ko sinasabi sa mga nagtatrabaho, pag nagmimisa po ako ng First Friday dito sa mga sakop kong kumpanya, habiling ko po, yes, love your work, but do not forget, love your family more. Because for your company,
you are expendable. But for your family, you are irreplaceable. Kapag nagkasakit ka, madali ka lang palitan ng kumpanya. Pero pagdating sa iyong pamilya, walang makakapalit sa iyo. Di po ba? Ang pera, maraming kamuka, maraming ginto, perlas, diamante sa buong mundo. Kahit naman po ang sasakyan, sabihin mo, limited edition yan. May kamuka pa rin yan. Pero kapatid, baka makalimutan mo, nag-iisa ka lang dito sa mundo. No two people are alike. Even twins are not the same. And this is the reason why God loves you. Why God treasures you. Ang tunay na kayamanan dito sa mundo ay nasa puso mo na kung magmamahal ka. Amen? This is the first. In order to have a fulfilled life, start loving someone. Harinawa, mas mahalin pa natin ang Diyos. Dahil ang Diyos, hindi magsasawang magmahal sa'yo kahit na nagkasala ka, kahit na nagkamali ka, kahit marami ka ng pagkukulang. Saan ka makakahanap ng ganyan? Yung in love sa'yo ang Diyos. Siyang hindi mo minamahal. Kapatid, a fulfilled life starts by loving someone. Let that someone be God first. Amen? But secondly, find something to do. Sabi po sa ating ebanghelyo, huhusgahan tayo ayon sa ating ginawa. Kung ginawa natin ang kagustuhan ng Panginoon, merong gantimpala. Kaya kung ginagawa mo ang taliwas sa kagustuhan ng may kapal, may naghihintay sa iyong parusa. You are punished not because you have done something wrong, but you are punished because you have failed to do what God wants. Kahit na sabihin mo, mabuti naman ang ginagawa mo, kung hindi yan kagustuhan ng Diyos, masama pa rin yan. Amen? If you want to make the most out of this life, then do God's will. At ano ba ang kagustuhan pinapagawa ng Diyos sa atin? Maglingkod tayo. Serve. Always serve. Minsan lang po tayo dadaan dito sa mundo at ang pinaka makahulugan na pwede nating gawin ay maglingkod. Mas maraming balik sa atin pag marunong tayong magbigay at mag-alay sa iba. Bakit ba kailangan nating maglingkod o tumulong sa iba? Kasi pinapaalala sa atin ng Panginoon, pinagkatiwalaan niya tayo ng napakaraming grasya. Jesus said, much will be required to the person entrusted with much. Kung hindi ka maglilingkod, kapatid, babawiin ng Diyos ang binigay niya sa iyo. Amen? Baka makalimutan mo, katiwala ka lang. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos sa kanyang biyaya. Huwag mong solohin. Huwag ka naman makasarili. Serve, my dear friends, because you will be rewarded and you will be remembered by your service. Third and last, find something to hope for. Kung hindi ka aasa, wala kang pananampalataya. At kung wala kang pananampalataya, hindi ka maliligtas. No, ang pag-asa natin, ito po ang paniniwala na sa pagdating ng Diyos, bibigyan niya ng happy ending, kabuuan, pagkakumpleto ang ating buhay. Our hope is not money, possessions, and our achievements. Our hope is a person. Our hope is Jesus. Amen? Alam niyo po, nung nakarang baha at habagat, nakita ko yung napakalalim na pananampalataya at pag-asa ng mga mahihirap dito po sa sakop ng aming parokya. Para po sa akin, kahit na hindi po pala simba yung mga mahihirap, do hinihikayat po namin na sila'y maging aktibo sa simbahan. May spiritualidad pa rin ang mga mahihirap. May katotohanan po yung sinasabi ng ating Panginoon, blessed are the poor, for theirs is the kingdom of God. Marami po akong sakop dito po sa parokya. Nakatira po sila doon sa tabi ng NLEX. Makikita niyo po pag dumadaan kayo doon sa highway, sunod-sunod po yung mga bahay. Pansinin niyo po yung mga bahay na yon. Ang pundasyon po nila, 2x2 lang. Bahang-baha para po makarating sila sa daan. Sasakay po yan ng balsa. Meron pong gumawa na tulay, napakaliit.
Pero isipin niyo po, kahit na mahina yung pundasyon ng kanilang mga tahanan, hindi po sila nawawala ng pag-asa. Yan po yung pananampalataya, pananalig nila sa Diyos. Na alam nila bukas, nakatayo pa rin ang kanilang mga bahay. Ano po ang pag-asa ng mga mahihirap? Na bukas, makakakain pa rin sila. Bukas, makakaahon sila sa kanilang kahirapan. Hindi po nila alam kung paano mangyayari yun, pero alam nila, posible. At ang tawag niyo po doon ay pananampalataya at pag-asa. Isipin niyo po, kung walang pag-asa yung mga mahihirap, edi dapat matagal na nagpakamatay na lang sila. Edi dapat matagal na sumuko na lang sila. Pero makikita mo, pupursige sila, lumalaban sila, nagpapatuloy sila. Wala po silang trabaho, walang steady income. At nung pong umuulan, bahang-baha, habang nagbibigay po kami, nakita ko, di po sila nagbibisit, nakangiti, nagpapasalamat. Nakakakonsensya po, no? Kasi yung iba sa inyo, ang gaganda na ng sasakyan, gawa sa bato yung bahay, may internet, nakakakain naman, pero nadidepress, pero nalulungkot. Kaya meron pong naituturo yung mga mahihirap sa atin. Kaya pwede nating masabi, kahit na mahirap ka, pwede pa rin maging ganap ang buhay mo. Kahit na may kulang sa buhay mo, basta't may pag-asa ka, mapupuno ka ng Diyos. Amen? Pisahan mo, umasa ka sa Diyos. Dahil ang nakasulat po sa Biblia, those who hope in the Lord, their strengths are renewed. Ang mga umaasa sa Diyos ay pinapalakas ng Diyos. Mga kapatid, 3 bagay lang ang kailangan natin para maging ganap ang ating buhay. Huwag niyong kalimutan, ang magmahal ka, ang maglingkod ka, at ang umasa ka.